Sa isang payak na tahanan na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, namulat sa realidad ng buhay si Lina, isang dalagitang ang murang edad ay agad hinubog ng pait at pagsubok. Ang hangin na dumadaloy sa kanilang tahanan ay hindi lamang nagdadala ng lamig tuwing gabi, kundi pati na rin ng mga pangarap na pilit niyang hinahawakan sa kabila ng kahirapan. Bata pa lamang si Lina nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Isang trahedyang dumating nang hindi inaasahan na tila ba isang malupit na unos na sumira sa kanyang musmos na mundo. Sa isang iglap, nawala ang init ng yakap ng kanyang ina at ang matatag na presensya ng kanyang ama. Ang dating tahanang puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikang sumisigaw ng pangungulila. Sa mga unang araw ng kanyang pag-iisa, hindi niya maunawaan kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Madalas siyang nakaupo sa sulok ng kanilang bahay, yakap ang lumang unan habang pinipilit alalahanin ng mga huling salita ng kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat alaala, lalo lamang tumitindi ang sakit. Walang ibang kamag-anak na handang kumupkop sa kanya. Ang ilan ay may sarili ng pamilya, ang iba na may tila nagbingi-bingihan sa kanyang kalagayan. Sa murang edad, natutunan ni Lina ang katotohanang hindi lahat ng dugo ay handang magbigay ng malasakit. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya kailanman binitawan, ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Tuwing umaga, gigising si Lina ng maaga upang maghanda. Kahit walang sapat na pagkain, pilit niyang pinupuno ang kanyang sikmura ng lakas ng loob. Minsan ay tubig lamang ang kanyang almusal, ngunit hindi ito naging hadlang upang siya'y pumasok sa paaralan. Habang naglalakad siya sa mahabang kalsada patungo sa eskwelahan, bit-bit ang kanyang lumang bag na halos mapunit na. Dala rin niya ang mabigat na responsibilidad na iniwan ng kanyang mga magulang, ang pangarap na kanilang sinimulan na ngayon ay siya na ang magtatapos. Sa loob ng silid-aralan, tahimik lamang si Lina. Hindi siya tulad ng ibang mag-aaral na may bagong gamit at baong pagkain. Ngunit sa bawat leksyon, siya ang isa sa mga pinakamasigasig makinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng kahirapan. Napansin ito ng kanyang guro, si Binibining Reyes. Isang araw, matapos ang klase, tinawag siya nito. "Lina," mahinahong wika ng guro, "napapansin kong palagi kang tahimik pero masipag. Kumusta ka ba?" Sa simpleng tanong na iyon, tila nabasag ang matagal niyang pinipigilang emosyon. Hindi niya napigilan ang pagluha. "Ma'am, gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Kahit ako na lang mag-isa," nanginginig niyang sagot. Lumapit si Binibining Reyes at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi ka nag-iisa, Lina. Hanggat may mga taong naniniwala sa'yo, may pag-asa ka." Sa mga salitang iyon, may munting liwanag na muling sumilay sa puso ng dalagita. Mula noon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang araw. Bagamat hindi pa rin nawawala ang hirap, unti-unti niyang natutunang yakapin ang kanyang sitwasyon. Natuto siyang maglaba para sa kapitbahay kapalit ng kaunting pera, maglinis ng bakuran, at tumulong sa kung saan siya maaaring kumita. Sa bawat patak ng pawis, may kasamang panalangin. Sa bawat pagod, may kasamang pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may mga gabi pa rin siya'y tahimik na umiiyak. Sa ilalim ng madilim na langit, kinakausap niya ang kanyang mga magulang sa katahimikan. "Gagawin ko po ang lahat para sa inyo," bulong niya. At sa bawat pagsikat ng araw, muli siyang bumabangon, mas matatag, mas determinado, at mas handang harapin ang mundo.
Ang kwento ni Lina ay hindi lamang kwento ng pagkawala, kundi kwento ng isang pusong tumatangging sumuko. At ito pa lamang ang simula. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Lina sa bigat ng kanyang bagong realidad. Ang bawat umaga ay hindi na lamang simpleng pagsisimula ng panibagong araw, kundi isang paalala na kailangan niyang magpatuloy, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit ang landas na kanyang tinatahak ay hindi naging madali. Maaga siyang gumigising bago pa sumikat ang araw upang makahanap ng maliit na pagkakakitaan. Sa isang tahimik na sulok ng kanilang komunidad, madalas siyang makita na nagwawalis ng bakura ng mga kapitbahay. May ilan na naaawa sa kanya at nagbibigay ng kaunting barya o pagkain, ngunit mayroon ding tila walang pakialam, mga matang dumadaan lamang sa kanya na para bang isa siyang anino. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsumikap. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, agad siyang maghahanda upang pumasok sa paaralan. Kahit na madalas siyang dumating na pagod, hindi niya hinayaang maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sa bawat pahina ng kanyang libro, sa bawat sagot na kanyang isinusulat, inilalagay niya ang buong lakas ng kanyang loob. Ngunit isang araw, dumating ang pagsubok na tila nais siyang tuluyang pahinain. Habang nasa klase, napansin ni Lina ang pabulong na tawanan ng ilang kaklase. Hindi niya agad pinansin, ngunit nang tumagal, naging malinaw ang paksa ng kanilang usapan. Wala na ngang magulang, wala pang maayos na gamit, bulong ng isa. Paano kaya yan makakatapos? Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Parang unti-unting piniga ang kanyang dibdib sa mga salitang iyon. Hindi siya sumagot, hindi siya lumingon, ngunit ang bawat salita ay tumimo sa kanyang puso. Pagkatapos ng klase, dali-dali siyang umalis ng silid. Sa isang tahimik na sulok ng paaralan, doon niya pinakawalan ang luha na matagal niyang pinipigil. Bakit kailangan nilang sabihin yon? Mahina niyang sambit sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang tinig na muling nagpaalala sa kanya ng kanyang layunin, ang boses ng kanyang guro. Lina. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Binibining Reyes na nakatayo sa di kalayuan. Hindi galit ang mukha nito, kundi puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Marahang sabi ng guro, ang mahalaga, alam mo kung bakit ka nagsusumikap. Napayuko si Lina, pinunasan ng kanyang mga luha. Pero ma'am, masakit po. Lumapit si Binibining Reyes at bahagyang ngumiti. Masakit, oo, pero hindi ka hihinto dahil lang doon, hindi ba? Tahimik siyang tumango. Ang mga taong tunay na nagtatagumpay, Lina, ay hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung patuloy na bumabangon kahit nasasaktan. Ang mga salitang iyon ay tila naging sandigan niya sa sandaling iyon. Hindi man agad nawala ang sakit, ngunit nagkaroon siya ng lakas upang magpatuloy. Mula noon, mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa kanyang mga pangarap kaysa sa mga negatibong salita ng iba. Hindi na siya lumilingon sa mga mapanghusgang tingin. Sa halip, mas pinatatag niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi lamang emosyonal na pagsubok ang kanyang kinaharap. Dumating ang panahong kinapos siya sa pambili ng kanyang mga gamit sa paaralan. Ang kanyang lapis ay halos pudpud na at ang kanyang kwaderno ay puno na ng sulat hanggang sa pinakahuling pahina. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kanilang tahimik na bahay, tinitigan niya ang kanyang mga gamit. Paano na? Bulong niya. Ngunit sa halip na sumuko, nagpasya siyang humanap ng paraan. Kinabukasan, matapos ang klase, nagpunta siya sa palengke.
Doon, nagtanong siya sa ilang tindera kung maaari siyang tumulong kapalit ng kaunting bayad. Hindi lahat ay pumayag, ngunit may isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Kung kaya mong magtiis, may matututunan ka, sabi nito. Tinanggap ni Lina ang alok ng walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi naging madali ang balanse, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang tumitibay. Sa gitna ng pagod at pagdududa, may isang bagay na nananatiling malinaw sa kanyang puso, ang pangarap na hindi kailanman nawala. At kahit ang dilim ay tila sumasabay sa kanyang mga hakbang, hindi niya hinayaang tuluyang lamunin siya nito. Dahil para kay Lina, ang bawat hakbang, kahit gaano kabigat, ay hakbang papalapit sa liwanag. Ang mga araw ni Lina ay tila paulit-ulit, gigising ng maaga, magtatrabaho, papasok sa paaralan at uuwi ng pagod. Ngunit sa likod ng tila walang katapusang siklo ng paghihirap, may unti-unting nagbabago sa kanyang loob. Hindi na lamang siya basta lumalaban, natututo na siyang maniwala. Sa palengke kung saan siya pansamantalang nagtatrabaho, unti-unti siyang nakilala ng mga tao. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang sipag at tahimik na determinasyon. Ang matandang babaeng unang nagbigay sa kanya ng pagkakataon, si Aling Rosa, ay nagsimulang magtiwala sa kanya. Lina, wika ni Aling Rosa isang hapon habang inaayos nila ang paninda. Hindi katulad ng iba, may kakaiba sa tiyaga mo. Ngumiti si Lina, bagamat may bahid pa rin ng pagod ang kanyang mukha. Kailangan ko po kasing magpatuloy, sagot niya ng marahan. Sa mga simpleng pag-uusap na yon, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam na may taong nakakaunawa. Ngunit sa kabila ng maliliit na biyayang dumarating, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok. Isang araw, habang nasa paaralan, ipinahayag ng kanilang guro ang nalalapit na pagsusulit. Isang mahalagang pagsusulit na makakaapekto sa kanilang marka sa pagtatapos ng taon. Tahimik na nakinig si Lina, ngunit sa kanyang isipan, unti-unting sumiksik ang pag-aalala. Paano siya makakapag-aral ng maayos kung kailangan niyang magtrabaho araw-araw? Paano niya hahatiin ang oras na kulang na? Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa loob ng kanilang bahay, hawak ang kanyang libro, pilit niyang inuunawa ang kanyang binabasa. Ngunit ang kanyang katawan ay humihingi na ng pahinga at ang kanyang isip ay unti-unting napapagod. Napahawak siya sa kanyang noo. Kaya ko pa ba? Bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon may isang alaala ang muling sumagi sa kanyang isipan, ang kanyang ina na madalas magsabi sa kanya noon, "Ang tunay na lakas, anak, hindi nasusukat sa hindi mo pagkapagod. Nasusukat ito sa pagpili mong bumangon kahit pagod ka na." Napapikit si Lina. Sa gitna ng katahimikan, tila narinig niya ang tinig ng kanyang ina, mahina ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, saka muling binuksan ang kanyang libro. "Kakayanin ko," mariin niyang sabi sa sarili. Mula noon, nagbago ang kanyang paraan ng pagharap sa araw-araw. Hindi na lamang siya basta umaasa sa lakas ng katawan, natutunan niyang pamahalaan ang kanyang oras. Sa umaga, mas maaga siyang gumigising upang makapagbasa kahit kaunti. Sa tanghali, habang ang iba ay abala sa kwentuhan, siya ay tahimik na nagre-repaso. At sa gabi, kahit pagod na pagod, pilit niyang tinatapos ang mga aralin. Napansin ito ni Binibining Reyes. Isang araw, tinawag siya ng guro matapos ang klase. "Lina, naririnig ko mula sa ibang guro na patuloy kang nagsusumikap.
Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Ngumiti siya ng bahagya. Opo, ma'am. Sinusubukan ko pong maging mas maayos. May kinuha si Binibining Reyes mula sa kanyang bag, isang maliit na pakete. Ito, sabi niya sabay abot. Kaunting tulong lang. Nagulat si Lina nang makita ang laman, mga bagong lapis, kuwaderno at ilang papel. Ma'am, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ng guro. Gamitin mo yan para sa pangarap mo. Sa sandaling iyon, muling napuno ng damdamin ang puso ni Lina. Hindi man niya lubos maipahayag ang kanyang nararamdaman, malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi pala siya nag-iisa. Sa pag-uwi niya, hawak ang mga bagong gamit, tila mas magaan ang kanyang mga hakbang. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may kakaibang init siyang naramdaman, isang uri ng pag-asang hindi galing sa kanya lamang, kundi mula sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang tahanan, nagsimula siyang mag-aral muli. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya nag-iisa sa laban. At sa gitna ng kadiliman, may munting liwanag ng patuloy na gumagabay sa kanya, liwanag na unti-unting nagpapalakas sa kanyang loob at nagbibigay ng panibagong dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Dumating ang mga araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi dahil sa dami ng gawain, kundi dahil sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita, mga pangambang tahimik na kumakapit sa puso. Habang papalapit ang itinakdang pagsusulit, mas lalo pang naramdaman ni Lina ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang bawat pahina ng kanyang binabasa ay tila may kasamang tanong, sapat na ba ito? Kakayanin ko ba? Sa paaralan, patuloy siyang nagsusumikap. Ngunit hindi na niya maikakaila ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Ang dating matatag niyang hakbang ay nagiging mabagal. Ang kanyang mga mata ay madalas nang namumula sa kakulangan ng pahinga. Isang hapon, habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niyang tila umiikot ang kanyang paningin. Saglit siyang napahinto at humawak sa isang puno sa gilid ng daan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng bumigay ngayon, mahina niyang sambit. Pinilit niyang magpatuloy, ngunit sa bawat hakbang ay mas lalo niyang naramdaman ang panghihina. Pagdating sa kanilang bahay, halos hindi na niya magawang makaupo ng maayos. Napasandal siya sa dingding, hinahabol ang kanyang paghinga. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang takot. Hindi takot sa kahirapan, kundi takot na baka hindi niya kayanin ang lahat. Lumipas ang ilang oras bago siya nakabangon. Pilit niyang kinuha ang kanyang libro, ngunit ang mga letra ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi niya maunawaan ang kanyang binabasa. Napapikit siya. Sandali lang, bulong niya sa sarili. Ngunit ang sandaling iyon ay tila naging mas mahaba kaysa inaasahan. Kinabukasan, nahirapan siyang bumangon. Mabigat ang kanyang katawan at ang kanyang ulo ay tila puno ng ingay. Ngunit sa kabila nito, pinilit pa rin niyang pumasok. Pagdating sa paaralan, napansin agad ni Binibining Reyes ang kanyang kalagayan. Lina, mukhang hindi ka maayos, sabi nito, may halong pag-aalala. O, okay lang po ako, ma'am, sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng guro. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung hindi mo na kaya. Napayuko si Lina. Sa loob-loob niya, gusto niyang aminin ang totoo. Napagod na siya, na nahihirapan na siya. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang tumatangging sumuko. Konti na lang po. Kakayanin ko po, mariin niyang sabi.
Tinitigan siya ng guro, tila sinusukat ang kanyang lakas. Kung ganoon, mahinahong tugon ni Binibining Reyes. Alalahanin mong hindi kahinaan ang magpahinga. Bahagi iyon ng paglaban. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lina na baguhin ang kanyang ritmo. Hindi niya tuluyang tinanggal ang kanyang mga gawain, ngunit natutunan niyang makinig sa kanyang katawan. Kapag siya'y napapagod, pinipilit niyang huminto kahit sandali. Kapag nahihirapan, tinatanggap niyang hindi niya kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Sa palengke, napansin ni Aling Rosa ang kanyang pagbabago. Hindi ka na kasing bilis kumilos tulad dati, puna nito. Ngumiti si Lina ng bahagya. Natuto na po akong huminga, sagot niya. Tumango ang matanda, may bakas ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi karera ang buhay, Hija. Mahalaga, hindi ka tumitigil. Sa simpleng paalalang yon, muling lumuwag ang dibdib ni Lina. Habang papalapit ang araw ng pagsusulit, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Hindi man ganap, ngunit sapat upang siya'y muling makapagpatuloy. Sa isang gabi, bago ang pagsusulit, tahimik siyang nakaupo sa loob ng kanilang tahanan. Wala siyang ibang kasama, kundi ang mahinang liwanag ng lampara at ang tunog ng hangin sa labas. Hawak ang kanyang lapis na patingin siya sa kisame. Gabayan niyo po ako, bulong niya. Hindi man niya marinig ang sagot, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot. Hindi dahil sigurado siyang mananalo siya, kundi dahil handa siyang harapin ang anumang resulta. At sa katahimikang iyon, natutunan ni Lina ang isang mahalagang aral, ang tunay na lakas, ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang magpatuloy, kundi sa kakayahang harapin ang sariling kahinaan ng may tapang. Sa susunod na araw, haharap siya sa isang panibagong pagsubok. Ngunit ngayon, dala niya hindi lamang ang kanyang pangarap, kundi pati na rin ang mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan at pinaghahandaan ni Lina. Maaga siyang nagising, mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa alarm o sa ingay ng paligid, kundi dahil sa kaba na tahimik na gumising sa kanyang diwa. Ilang sandali siyang nanatiling nakahiga, nakatitig sa kisame ng kanilang munting tahanan, pinipilit pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngayong araw, susubukin hindi lamang ang kanyang kaalaman, kundi pati ang kanyang tatag. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang almusal tulad ng nakasanayan, ngunit ngayon ay mas dama niya ang kakulangan. Gayunpaman, pinili niyang huwag itong pansinin. Mas mahalaga ang laban na kanyang haharapin. Habang naglalakad siya papunta sa paaralan, mas tahimik ang paligid kaysa dati. O marahil, siya lamang ang mas tahimik. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. At ang bawat paghinga ay puno ng panalangin. Pagdating sa silid-aralan, naroon na ang kanyang mga kaklase. May ilan na abala sa huling pagre-review, ang iba na may nagkukwentuhan upang takasan ang kaba. Si Lina ay tahimik na naupo sa kanyang upuan, inilapag ang kanyang mga gamit at pumikit sandali. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko, bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, pumasok si Binibini. Reyes dala ang mga papel ng pagsusulit. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may bahid ng seryosong pag-aalala para sa kanyang mga estudyante. Ihanda ninyo ang inyong sarili, sabi nito. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Habang ipinapasa ang mga papel, naramdaman ni Lina ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit nang makarating sa kanya ang test paper,
Dahan-dahan niya itong hinawakan, tila isang mahalagang bagay na dapat ingatan. Sa unang tingin, tila mahirap ang mga tanong. Ngunit hindi siya nagmadali. Isa-isa niyang binasa ang bawat bahagi. Sa bawat tanong na kanyang inuunawa, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga gabing ginugol niya sa pag-aaral, ang mga oras na pinilit niyang labanan ng antok, ang mga araw na hindi siya sumuko kahit pagod na. At doon, sa gitna ng pagsusulit, nagsimulang mawala ang kanyang kaba. Napalitan ito ng katahimikan, isang katahimikang nagbibigay ng focus. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras, ang bawat sagot ay isinulat niya ng may pag-iingat, hindi dahil sa takot na magkamali, kundi dahil nais niyang ibigay ang kanyang buong makakaya. Sa isang sandali, napahinto siya. Isang tanong ang tila hindi niya agad masagot. Tinitigan niya ito, pinipilit alalahanin ang kanyang pinag-aralan. Ilang segundo ang lumipas, mahahabang segundo na puno ng pagdududa. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, huminga siya ng malalim. Kalma lang, sabi niya sa sarili. At sa kanya muling sinubukan. Unti-unti nabuo ang sagot sa kanyang isipan. Hindi man siya lubos na sigurado, pinili niyang magtiwala sa sarili. Sa huli, natapos niya ang pagsusulit. Nang ibigay niya ang kanyang papel, wala siyang naramdamang matinding saya o lungkot. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Paglabas ng silid, muling bumalik ang ingay ng mundo. May mga kaklasing nag-uusap tungkol sa kanilang mga sagot, may ilan na nagrereklamo at may ilan na tila walang pakialam. Si Lina ay tahimik na naglakad palabas ng paaralan. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi iyon ang pinakamahalaga. Sa pag-uwi niya, dumaan siya sa palengke upang tumulong kay Aling Rosa. Napansin ng matanda ang kakaibang katahimikan sa kanya. Tapos na ang pagsusulit? Tanong nito. Opo, sagot niya. At kumusta naman? Sandaling nag-isip si Lina bago sumagot. Ginawa ko po ang lahat ng kaya ko. Ngumiti si Aling Rosa. Iyon ang mahalaga. Sa simpleng sagot na yon, tila naibsan ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Lina, hindi siya agad nakatulog. Ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa mga bagay na kanyang napagtanto. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagawa niyang makarating sa puntong ito. Hindi man niya alam ang susunod na mangyayari, malinaw sa kanya ang isang bagay. Unti-unti na siyang lumalakas. At anuman ang maging resulta ng pagsusulit, hindi na siya ang batang natatakot sa dilim. Siya na ngayon ay isang dalagitang marunong harapin ang liwanag at anino ng buhay, nang may tapang at nang may paninindigan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagsusulit, ngunit para kay Lina, ang bawat oras ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na siya abala sa pagrerepaso o paghabol sa oras. Sa halip, naharap siya sa isang bagong pagsubok, ang paghihintay. Sa loob ng silid-aralan, ramdam ang kakaibang tensyon. Ang bawat bulong ng mga kaklase ay umiikot sa iisang paksa, ang resulta ng pagsusulit. May ilan na kumpiyansa, may ilan na kinakabahan, at mayroon ding tila walang pakialam. Ngunit si Lina ay tahimik lamang, pinipiling itago ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon sa kanyang dibdib. May pag-asa, ngunit may kasamang takot. May kumpiyansa, ngunit may bahid ng pagdududa. Isang umaga,
Pumasok si Binibining Reyes na may dalang mga papel. Sa kanyang anyo pa lamang, alam na ng lahat na iyon na ang pinakahihintay na sandali. Tahimik muna tayo, mahinahong wika ng guro. Unti-unting natahimik ang buong silid. Ang pagsusulit na ito ay hindi lamang sukatan ng inyong kaalaman, dagdag niya, kundi ng inyong pagsisikap. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Habang papalapit ang kanyang turno, naramdaman ni Lina ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang paghinga ay tila bumibigat. Lina. Sa simpleng pagtawag ng kanyang pangalan, tila huminto ang mundo sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa harap. Hindi niya maitaas ang kanyang tingin habang inaabot ang papel. Magaling, mahinang sabi ni Binibining Reyes. Hindi agad naunawaan ni Lina ang ibig sabihin nito. Ngunit, nang tuluyan niyang makita ang marka sa papel, napahinto siya. Mataas. Hindi perpekto, ngunit higit sa kanyang inaasahan. Sa sandaling iyon, tila nabura ang lahat ng pagod, takot at pagdududa. Ang mga gabing kulang sa tulog, ang mga araw na puno ng hirap, lahat ng iyon ay nagbunga. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha. Tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan, mahigpit na hawak ang papel na para bang ito ang patunay ng kanyang laban. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi nagustuhan ng lahat. Talaga lang, bulong ng isa niyang kaklase. Parang hindi naman. Siguro sinuwerte lang, dagdag pa ng isa. Narinig niya ang mga iyon, malinaw at masakit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang reaksyon. Hindi siya nasaktan tulad ng dati. Hindi siya umiyak. Sa halip, pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niya na hindi na niya kailangang patunayan ang sarili sa iba. Alam na niya ang kanyang pinanggalingan. Alam na niya ang kanyang pinagdaanan. At higit sa lahat, alam na niya ang kanyang halaga. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ni Binibining Reyes. Lina, sabi nito, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang tinig. Ipinakita mo kung ano ang kayang gawin ng isang taong hindi sumusuko. Napangiti siya, bagamat may bahid pa rin ng emosyon ng kanyang mga mata. Salamat po, ma'am, sa paniniwala. Umiling ang guro. Hindi lang ako ang naniwala sa'yo. Ikaw mismo ang naniwala sa sarili mo. Sa mga salitang iyon, mas lalo niyang naunawaan ang kanyang tagumpay. Hindi ito basta regalo. Hindi ito aksidente. Ito ay bunga ng kanyang pagpili, ang pagpili na lumaban araw-araw kahit mahirap. Sa pag-uwi niya, dumaan siya sa palengke upang ibahagi ang balita kay Aling Rosa. Talaga? Masayang sabi ng matanda nang makita ang kanyang marka. Alam kong kaya mo. Hindi man enggrande ang pagdiriwang, sapat na ang simpleng ngiti at pagkilala upang punuin ang kanyang puso. Sa gabing iyon habang nakahiga si Lina, muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon, hindi na yon puro sakit. May halong pagmamalaki na. May halong pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili hindi bilang isang batang iniwan ng tadhana, kundi bilang isang taong kayang baguhin ang sariling kapalaran. At sa katahimikan ng gabi, may isang bagay na malinaw sa kanya. Ito pa lamang ang simula ng kanyang pag-angat. Matapos ang araw na nagbigay ng panibagong pag-asa kay Lina, hindi agad naging magaan ang mga sumunod na linggo. Sa halip,
Tila mas lalo pang naging mabigat ang kanyang mga responsibilidad, parang isang paalala na sa bawat tagumpay may kasunod na panibagong pagsubok. Sa paaralan, mas napansin na siya ng kanyang mga kaklase. Hindi na lamang siya ang tahimik na dalagitang laging nasa sulok. Siya na ngayon ang isa sa mga inaasahang magaling. Ngunit kasabay ng pagkilalang iyon ay ang pagtaas ng mga inaasahan. Hindi lamang mula sa iba, kundi pati na rin mula sa kanyang sarili. Sa bawat recitation, pinipilit niyang maging handa. Sa bawat takdang aralin, ginagawa niya ang lahat upang hindi magkulang. Ngunit habang tumataas ang pamantayan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat nito. Isang araw, habang nasa klase, tinawag siya upang sumagot sa isang mahirap na tanong. Tumayo siya, bahagyang kinakabahan, ngunit pilit na pinatatag ang kanyang loob. Sinubukan niyang buuin ang sagot sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanda, tila may kulang. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. "Hindi ko po lubos na masagot, ma'am," mahina niyang tugon. Tahimik ang silid. May ilang nagbulungan, may ilan ding napatingin sa kanya ng may pagtataka. Hindi siya sanay na hindi makasagot. Umupo siya, mabigat ang pakiramdam. Sa simpleng pagkakamaling iyon, muling bumalik ang mga lumang pagdududa, mga tanong na matagal na niyang sinusubukang takasan. Paano kung hindi talaga ako sapat? Paano kung nagkataon lang ang lahat? Sa buong araw, dala-dala niya ang bigat ng sandaling iyon. Kahit sa palengke, habang tumutulong kay Aling Rosa, tila wala siya sa sarili. Napansin ito ng matanda. "May iniisip ka," sabi nito. Napahinto si Lina sa kanyang ginagawa. "Parang hindi ko po kayang panindigan ang inaasahan sa akin," amin ni. Tumango si Aling Rosa, tila nauunawaan ang kanyang pinagdaraanan. "Kapag may bagong antas kang naaabot, Hija, normal lang na maramdaman mong hindi ka pahanda," sabi nito. "Pero hindi ibig sabihin noon na hindi mo kaya." Tahimik na nakinig si Lina. "Hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras," dagdag pa ng matanda. "Ang mahalaga, patuloy kang natututo." Sa simpleng payong iyon, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa ron nagtatapos ang kanyang mga pagsubok. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang kanyang trabaho sa palengke. Kinailangan niyang magdagdag ng oras upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa paaralan. Dahil dito, mas lalo siyang napagod at mas nabawasan ang kanyang oras sa pag-aaral. Isang gabi, habang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang takdang aralin, napahinto siya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, may bahid ng pagod. "Hanggang kailan ko kaya ito kakayanin?" bulong niya. Hindi ito tanong ng pagsuko, kundi tanong ng pagod. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang kanyang alaala, ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga pangarap para sa kanya. At doon, sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may isang matibay na tinig ang muling umusbong sa kanyang puso. "Hindi ka pwedeng tumigil." Huminga siya ng malalim. Unti-unti niyang kinuha ang kanyang lapis at muling hinarap ang kanyang gawain. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Lina ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na laban ay hindi laban sa ibang tao. Hindi rin laban sa sitwasyon. Ito ay laban sa sarili, sa takot, sa pagdududa at sa pagnanais na sumuko. At sa bawat pagkakataong pinipili niyang magpatuloy, kahit gaano kahirap, mas lalo niyang napapatunayan ang kanyang lakas. Hindi man niya agad maramdaman ang tagumpay, alam niyang bawat hakbang ay may saysay. At sa kabila ng pagod, patuloy siyang lalaban.
Dahil ang mga pangarap na pinaghirapan ay hindi basta-basta isinusuko, sa paglipas ng mga araw, lalong naging masalimuot ang buhay ni Lina. Hindi na lamang ito umiikot sa pagitan ng paaralan at palengke. Unti-unti, tila kinukuha ng bawat responsibilidad ang oras na dapat sanay para sa kanyang sarili. May mga umagang nahuhuli siya sa klase dahil sa trabaho. May mga gabing hindi na niya matapos ang kanyang aralin dahil sa sobrang pagod. At sa bawat pagkukulang, may kasamang tahimik na panghihinayang. Isang araw, tinawag siya ni Binibining Reyes matapos ang klase. "Lina," panimula ng guro, "napapansin kong hindi na katulad ng dati ang performance mo." Hindi agad nakasagot si Lina. Alam niya ang ibig sabihin nito. "Pasensya na po, ma'am," mahina niyang tugon. Hindi galit ang guro, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. "Hindi ito tungkol sa paghingi ng tawad. Gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari sa'yo." Doon, unti-unting bumukas si Lina. Ikinuwento niya ang pagdami ng kanyang trabaho, ang kakulangan sa oras, at ang pagod na hindi niya na kayang itago. Tahimik na nakinig si Binibining Reyes. "Lina," marami nitong sabi, "hindi mo kayang pagsabayin ang lahat kung hindi ka pipili." Napatingin siya sa guro. "Pipili po?" "Oo," sagot nito. "Hindi ibig sabihin na isusuko mo ang isa, pero kailangan mong malaman kung ano ang uunahin mo." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, napaisip siya, hindi lamang kung ano ang kaya niyang gawin, kundi kung ano ang mas mahalaga. Sa pag-uwi niya, mas tahimik kaysa dati ang kanyang paglalakad. Sa bawat hakbang, binabalikan niya ang mga sinabi ng kanyang guro. Sa palengke, habang inaayos niya ang paninda, napansin ni Aling Rosa ang kanyang pag-iisip. "May mabigat kang dinadala," sabi nito. "Tama po kayo," sagot ni Lina. "Parang hindi ko na kayang pagsabayin ang lahat." Tumango ang matanda. "Alam mo, Hija," wika nito, "may mga pagkakataon na hindi sukatan ng sipag ang dami ng ginagawa. Minsan, nasa pagpili iyon ng tama." Napayuko si Lina. "Pero paano po kung pareho kong kailangan?" Ngumiti ng bahagya si Aling Rosa. "Tanungin mo ang sarili mo, ano ang magbibigay sa'yo ng mas mahabang kinabukasan?" Ang tanong na iyon ay tila nagbukas ng isang malalim na pagninilay sa kanyang puso. Sa gabing iyon, hindi siya agad nag-aral. Sa halip, umupo siya sa labas ng kanilang bahay at minasdan ang langit. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya, napakaraming tanong ang umiikot. Kung ipagpapatuloy niya ang sobrang trabaho, baka mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit kung babawasan niya ito, paano niya matutustusan ang kanyang pangangailangan? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling sumagi sa kanyang alaala ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang sakripisyo. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi lamang siya lumalaban para sa kasalukuyan. Lumalaban siya para sa kinabukasan. Dahan-dahan siyang tumayo, tila may bagong desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa palengke at kinausap si Aling Rosa. "Pwede po bang bawasan ko muna ang oras ko dito?" Tanong niya, may halong kaba. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan siya nito, parang sinusukat ang kanyang desisyon. "Sigurado ka?" tanong nito. "Opo," sagot ni Lina. "Kailangan ko pong unahin ang pag-aaral ko." Saglit na natahimik si Aling Rosa bago ito ngumiti. "Iyan ang tamang pagpili." Sa mga salitang iyon, tila may naalis na bigat sa kanyang dibdib.
Hindi naging madali ang desisyong iyon. May mga bagay siyang kailangang isakripisyo at may mga araw na mas lalo siyang kakapusin. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na sa kanya ang kanyang direksyon. Sa paaralan, unti-unti niyang nabawi ang kanyang dating sigla. Mas nakakapag-focus na siya sa kanyang mga aralin, mas malinaw na niyang nauunawaan ang bawat leksyon. Hindi pa rin nawawala ang hirap, ngunit mas handaan na siyang harapin ito. Dahil ngayon, hindi na lamang siya basta lumalaban. Marunong na siyang pumili. At sa bawat tamang pagpili, mas lalo siyang lumalapit sa pangarap na matagal na niyang hinahabol. Sa paglipas ng mga linggo, matapos ang kanyang desisyon, unti-unting naramdaman ni Lina ang pagbabago sa kanyang buhay. Mas nagkaroon siya ng oras para sa pag-aaral, mas naging malinaw ang kanyang pag-unawa sa mga aralin, at mas naging maayos ang kanyang pagganap sa klase. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon ay ang isang realidad na hindi niya maiiwasan, ang kakulangan. Dahil sa pagbawas niya ng oras sa palengke, lumiit ang kanyang kinikita. Ang kaunting ipon na dati sapat upang matustusan ang kanyang pangangailangan ay unti-unting nauubos. May mga araw na wala siyang sapat na pambili ng pagkain. May mga pagkakataon ding kailangan niyang magtipid sa kanyang mga gamit sa paaralan. Isang umaga, bago siya pumasok, binuksan niya ang maliit na lalagyan kung saan niya iniipon ang kanyang pera. Tahimik niyang binilang ang natitirang barya. Kaunti na lamang. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Paano na? Bulong niya. Sa sandaling iyon, muling sumagi sa kanyang isipan ang tanong, tama ba ang kanyang piniling landas? Ngunit agad niya itong itinulak palayo. Alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Sa paaralan, pilit niyang itinatago ang kanyang pinagdaraanan. Tulad ng dati, tahimik siyang nakaupo, nakikinig at nagsusulat. Ngunit sa likod ng kanyang konsentrasyon, may patuloy na pag-aalala na hindi niya maalis. Sa oras ng tanghalian, habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa pagkain at kwentuhan, siya ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Wala siyang baon. Pinili niyang magbasa na lamang upang hindi maramdaman ang gutom. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Habang binabasa niya ang kanyang libro, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ngayon, mahina niyang sabi. Ngunit hindi niya napigilan ang panghihina. Sa kabutihang palad, napansin siya ng isa niyang kaklase, si Mara. Lina, nag-aalalang tawag nito. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Lina. Bahagya siyang napatingin, pilit na inaayos ang sarili. Oh, okay lang. Sagot niya, ngunit halata ang kanyang panghihina. Hindi kumbinsido si Mara. Mabilis itong tumayo at kumuha ng pagkain mula sa kanyang baon. Eto, kumain ka muna, sabi nito, sabay abot ng tinapay. Nag-alangan si Lina. Hindi ko, kailangan mo, mariing putol ni Mara, ngunit may lambing ang tono. Hindi ka makakapag-aral ng maayos kung ganyan ka. Sandaling natahimik si Lina. Hindi siya sanay na tumanggap ng tulong, lalo na mula sa kapwa niya mag-aaral. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili niyang tanggapin. Salamat, mahina niyang sabi. Habang kumakain siya, naramdaman niya ang kakaibang init, hindi lamang mula sa pagkain, kundi mula sa kabutihang loob ng taong hindi niya inaasahan. Mula noon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Hindi pala kahinaan ng tumanggap ng tulong. Hindi rin pala niya kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit si Mara sa kanya. Hindi man sila laging magkasama, may tahimik na pagkakaunawaan na nabuo sa pagitan nila.
Ngunit sa kabila ng mga munting liwanag na iyon, hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang pangarap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang tahanan, muling binuksan ni Lina ang kanyang lalagyan ng pera. Mas kaunti na ito kaysa dati. Napabuntong hininga siya. Hanggang kailan, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad pinanghinaan ng loob. Sa halip, naalala niya ang lahat ng taong naniwala sa kanya, si Binibini, Reyes, si Aling Rosa at ngayon si Mara. Hindi man nila kayang alisin ang kanyang problema, pinapaalala nila sa kanya na hindi siya nag-iisa. At marahil iyon ang tunay na lakas, ang kakayahang magpatuloy hindi lamang dahil sa sariling paniniwala, kundi dahil sa mga taong handang sumuporta. Dahan-dahan niyang isinara ang lalagyan. Hindi pa ito ang katapusan, mariin niyang sabi sa sarili. Sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng pagod, patuloy niyang pipiliin ang kanyang pangarap. Dahil ang bigat nito ay hindi dahilan upang siya'y sumuko, kundi paalala kung gaano ito kahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, lalong sinusubok ang tibay ng loob ni Lina. Hindi na bago sa kanya ang gutom, pagod at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya ang dalagitang takot sa bawat pagsubok. Natuto na siyang harapin ang mga ito ng may lakas at paninindigan. Isang umaga, habang siya'y naglalakad papunta sa paaralan, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kaysa dati. Hindi dahil sa kakaibang liwanag ng araw, kundi dahil sa pananaw niyang unti-unting nagbabago. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang kahirapan bilang hadlang, kundi bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa paaralan, inanunsyo ni Binibining Reyes ang isang mahalagang balita. Magkakaroon ng scholarship program ang paaralan, sabi nito. Ito ay para sa mga estudyanteng may mataas na marka at nangangailangan ng tulong pinansyal. Agad na napatingin si Lina. Parang may kumislap na pag-asa sa kanyang isipan. Ang mapipili ay mabibigyan ng sapat na suporta upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, dagdag ng guro. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang isang matagal nang pinapangarap ni Lina, ang magkaroon ng pagkakataong hindi lamang makapag-aral, kundi makapag-aral nang hindi iniisip ang kakulangan. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot. Paano kung hindi ako mapili? Tahimik siyang naupo, pinipilit pigilan ang pagdagsa ng kanyang emosyon. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Mara. Lina, sasali ka ba? Tanong nito. Sandaling natahimik si Lina. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot niya ng tapat. Ngumiti si Mara. Kaya mo. Kung may karapat-dapat, isa ka doon. Sa simpleng paniniwalang iyon, muling lumakas ang loob ni Lina. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanilang tahanan, hawak ang papel ng aplikasyon, matagal siyang nag-isip. Hindi lamang ito basta oportunidad, ito ang maaaring magbago ng kanyang buhay. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan, ang kanyang determinasyon at ang kanyang kwento. At marahil, iyon ang pinakamahirap, ang muling balikan ang sakit ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang nagsimulang magsulat. Sa bawat salitang kanyang inilalagay, bumabalik ang mga alaala, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang mga sakripisyo. May mga sandaling humihinto siya, pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Hindi niya isinusulat ang kanyang kwento upang kaawaan.
Isinusulat niya ito upang ipakita kung gaano siya lumaban. Pagkatapos ng mahabang oras, natapos niya ang kanyang aplikasyon. Tahimik niyang tinitigan ng papel. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay totoo. At iyon ang mahalaga. Kinabukasan, dala ang kanyang aplikasyon, maaga siyang pumasok sa paaralan. Ang bawat hakbang ay may halong kaba at pag-asa. Pagdating niya, agad niyang hinanap si Binibining Reyes. "Ma'am," mahina niyang tawag. Pagharap ng guro, iniabot niya ang papel. "Ito po." Tinanggap ito ng guro at ngumiti. "Ano man ang mangyari, Lina," sabi nito, "ipinagmamalaki kita." Sa mga salitang iyon, tila may nabuo na sa kanyang puso, isang kumpiyansang hindi niya pa kailanman naramdaman noon. Hindi na siya ang batang nawalan. Hindi na siya ang dalagitang nag-iisa. Siya na ngayon ay isang taong may direksyon, may pangarap at may lakas na ipaglaban ang kanyang kinabukasan. Sa paglabas niya ng silid, napatingin siya sa langit. Malinaw, tahimik, ngunit puno ng posibilidad. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang mga pangarap ay hindi na lamang pangarap. Unti-unti na itong nagiging realidad. At sa bawat bagong umaga, mas lalo niyang pinipiling maniwala na may bukas na naghihintay para sa kanya.